Yan ang Takanao dito. Takanao ng bus. Takanao ng bus. Tagtulog naman si Lolo. Habang tulog si Lolo, lakad-lakad muna ako sa labas, pamparelax ng isip, pampalakas ng katawan, ng tuhod. Stop. Saan kaya ang ano dito? Minsan ay wait muna. Go na. Go. Ayun ang mga bus. Ay, nabutan pa ako ng stop. Ay, nako. Siguro malapit na ang winter. September, August, September, October. Wait nang sumikat ang araw eh. Grabe. Bilis kayo, bilis. Wala, go. Wala. Ligtas. Wala. Dito ako. Ligtas. Walang sasakyan. Lakad na naman si Tess. Ganito ang buhay ko dito sa Israel bilang caregiver. Naglilinis doon. Bakit pwede doon pumunta? Sa umaga, pagkagising, alas 6:30, 6:30. Labas na ako niyan. Lakad na. Relax ng isip. Kahit pa paano, ang paglalakad ay malaking naitulong sa buhay ko. Abas, sumasakit ang tiyan ko. Ako. Ganda ng punong kahoy, oh. Nakalaki. Ang buhay ng caregiver sa Israel. Marami kang pagdadaan ng pero okay din. Ito paano pagtrabaho ko dito. Sa umaga, lakad. Relax. Ang gandang pagbasdan yung swimming pool doon, oh. Yan. Punta ako doon para makita ko muna yung swimming pool. Pagpa-relax ng isip. Hindi na ako nang galing. Ting umaga, relax, lakad din. Ito pag araw ito, mami ito punong-puno na ito ng tao kahit may COVID. Relax din ang isip. Lakad, exercise. Dahil pag lagi na lang din sa stay home, nakakaboring din. Parang sikip ang isip ko. Ayan, oh, ang haba, oh. Ayan, ang haba niyan, oh. Ayan,
Doon sa taas may daan din tulay. Relax din ang isipan ko dito pag ako'y naglalakad araw-araw tuwing umaga. Hanggang 7:30 pa isang oras. Yan, ang ganda. Ang ganda ng view dito. Ito ang Israel Holon. Holon, Israel. Israel Holon. Ito, lakad-lakad din si Tess. Sa araw dito punong-puno ng mga tao. Dumating ako dito na sa Israel January 29, 2017. Doon ako sa Haifa. Nakapaglakad din ako doon ting umaga. Hindi ko rin nakalain na makarating ako dito sa Israel. Kaya pasalamat talaga ako sa Panginoon. Nakarating ako dito sa Israel. Ganda oh. Nagkaroon ako ng hanap buhay. At feeling ko nagkaroon ng silbi ang buhay ko. Kasi nakatulong ako sa mga anak ko. Nakakabili sila ng kanilang mga gusto. Pag-alis sila ng maayos. At ngayon napagawa ko na napayos ko yung bahay nila sa Rizal. At yung anak ko pangalawa, gagawa ko ng tindahan para makapagnegosyo na lang siya. Lahat ng pagsumikap ko para sa mga anak ko. At ganun din kapag ang kapatid ko na kailangan ng tulong, nakakabigay din ako sa kanila. Dahil naisip ko paano ang hirap ng buhay nila. Bali na ako walang maipon. Basta maging maayos ang buhay ng mga anak ko. Tulong ako sa ibang mga kapatid na kailangan. Hindi naman kasi nung malaki ang sinasaha dito sa Israel. Okay lang din. Malaga. Kaysa naman dyan sa Pilipinas, walang wala. Ang buhay inayos ko muna. Ang hanap buhay bilang isang caregiver dito sa Israel, sa abroad ay hindi rin madali. Ang pag-aalaga ng matanda, hindi rin siyempre pakikasamahan mo yung mga anak, yung mga anak. Maraming anak, katulad yung mga naging amo ko, 5 anak. Lahat yan sila pakikasamahan. Ang ugali ng isa, ito gusto ko gawin mo. Isa naman ito, may kanya-kanya silang ugali. Kaya ang ginagawa ko, kasi nang kausap ko, oo lang ako ng oo, hindi na ako nagsalita. Para walang mahabang pintuhan. Tapos ang pagkain, may food allowance naman dito ang caregiver. Tapos ang tinitira namin, bawas din naman yan sa amin sahod. Bayad sa ilaw, sa tubig, renta sa bahay. Kinakaltas na yun ang batas dito eh. Minsan yung mga anak kurakot din. Tinitipid kami sa pagkain. Kaya kami na lang mag-a-adjust. Tapos yung amo pa. Kaya swerte din yung iba na mabait yung amo nila, yung alaga nila. Na tinuturing sila bilang anak. Sa aking mga naging 5 amo nung mga nakaraan, ang problema ka talaga yung mga anak, yung trabida. Pagdating lalo sa pera, mahahigpit sila sa pera, maganda sila bumitay, wala silang magawa. Dahil kung walang nag-aalaga sa nanay nila, kawawa ang nanay nila mag-isa sa bahay, lalo madaling mamatay. Yung una kong naging amo sa Haifa, ang sakit niya Parkinson. Nakapag-work ako doon ng 1 year and 9 months. Marami din akong trial na naranasan doon. Tiis lang talaga. Mahabang pasensya. Tapos dito,
namatay yun. Nag-try ako dun sa isang matanda. May dementia naman ako. Nananakit, sinasaktan ako. Naka 1 month lang din ako dun, pero gusto ako ng anak. Alagaan ng kanyang nanay. Kahit baliw yan ay napatino ko napamahal siya sa akin, ayaw niya ako bitawan. Kaya lang nga, pag sinusumpong ng dementia, nako, ang hirap. Ako ang pinag-iinitan. Tapos lumipat ako ng Jerusalem. Siguro ang biyahe mula Haifa hanggang Jerusalem. Bakit ganito ito? Haifa mula Jerusalem, 3 hours. Dahil sabi ko, doon na ako sa Jerusalem. Tingnan ko. Tumira sa lugar na yun dahil doon si Jesus nangaral Naging amo ko naman doon. Muling ng agency. May dementia din. Ang hirap din pakasamahan. Basta dementia, ang hirap. Binitawan ko rin 1 buwan. Tapos nakatagpo ulit ako sa Betabot. Sa tirahan ng mga matatanda. Malakas pa sana siya, kailang pag iniisip niya yung sinasahod sa akin ng anak niya, ano siya, may problema siya. Kaya nung winter, dun siya sa labas, masama pala ang malamig sa matanda. Super lamig, parang na siya nagpakamatay. Tapos yun, tanghali kumain, tulog, hindi na nagising. 1 month lang ako nag-work dun. Tapos sunod naman, pinasokan ko ulit, may brain tumor. Ang lakas pa nung nag-start ako magtrabaho. Kaso naoperahan na siya sa utak, tumor sa utak, kinemo. After 1 month namatay. Nilibasan siya ng maraming dugo niya. Tapos nag-try ulit ako sa religious. Grabe naman yung religious. Una niya ako na-meet. Ayaw niya akong hawakan ko yung kanyang pagkain. Ako pinandidirian niya ako. Tapos siguro nakita niya na masipag ako. Kahit anong utos niya, sunod lang ng sunod. Ang dami na pabili niya sa akin. Harap ako, sunod lang ako ng sunod. Ang hindi ko nagustuhan sa kanya, dasal ng dasal siya. Dasal ng dasal siya. Kahit gabi na napupuyat ako. Tsaka pag kosher, pag pesak, yung lahat ng kosher, malinis yung kosher. Labas, lahat ng hindi kosher, tago ang pagod. Sabi niya sa akin, mahal na mahal kita, gusto kita. Huwag ka nang umalis, ibigyan, dagdagan ng sahod mo. Lahat ng gusto mong kainin. Malis talaga ako dun. Isa pa rin sa dahilan, malamig sa Jerusalem pag winter, sobrang malamig, umuusok ang naghihilo-hilo dun. Sumasakit ang likod ko dun. Tapos sabi ko, lipat ako ng Tel Aviv. So nagkaama ako dito. Marami muna akong minute. Hindi rin madali maghanap ng amo. Maubos na yung 90 days ko, kaya napilitan na rin akong tanggapin yung amo ko dito. Kahit na ang ugali hindi maganda rin, baliw din. Hindi nagpapatulog, sigaw na sigaw. Tapos lagi niya nagnanakaw daw ako. Nanakaw ko daw yung mga gamit niya. Yung mga gamit niya naman hindi magaganda. Tiniis ko lang yun. Naka 8 months ako. Hanggang sa nakauwi ako ng Pilipinas, nakabakasyon ako. Tapos bumalik ako dito 12 January 27. Namatay ang amo ko April 1. Hindi lang siya nakagising ng alauna. Tapos yun, may COVID na. Pray ako ng Panginoon, pray ako ng prayer, bigyan mo na ako ng trabaho maiwan. Ito binigyan niya sa akin, lalaki, hindi pala utos. Kaya lang may Alzheimer, makalimutin. Kakain lang, kain na naman. Pag hindi binibigyan ng pagkain, nagagalit. Ay nako, tiis-tiis lang. Tiisin ko lang ang buhay ko dito sa Israel. Mahirap taga mangamuhan sa ibang tao.
Lalo na dito ako sa abroad, malayo ako sa mga anak ko. Yun ang number 1. Malaking pagsubok, mahirap. Yung malayo ka sa mga anak mo, yung stress, sumasakit ng likod kapag naiisip ko sila, pag nakaranas ako ng lungkot. Pero pag iniisip ko naman, kung uuwi ako ng Pilipinas, paano na yung mga anak ko? Ano ibibigay ko sa kanila? Yan, tatangkad pa naman nila. Ang gaganda. Sayang naman kung hindi ko sila matulungan sa kanilang pag-aaral. At hindi ko maibigay ang mga gusto nila. Yun ang nagpapatibay ng loob ko, yung mga anak ko. Kaya mga anak ko, mag-ayos kayo dyan, ha? Magsipag kayo. Mag-aral mabuti. Ikaw, Sita, kung anong gusto mo. Gusto mong mag-aral, mag-aral ka. Kung gusto mong magnegosyo, magnegosyo ka. Pag-ipunan kita ng puhunan, kailang ayusin mo ning, ha? Para umunlad ang buhay mo. Sa bagay, mas mabuti pa ang nakapagnegosyo kaysa nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, maghahanap ka naman ng amo para magsahod sa iyo. Kung may sarili kang negosyo at napag-unlad ng negosyo mo, yayaman ka ning. Sinop lang ning sa pera, sinop lang. Ikaw, Kat, Toy, ingatan mo ang sarili mo, ha? Ingatan niyo ang sarili niyo, wag na magkakain ng matataba. Si Totoy, wala nang abdo. Inaalala ko talaga ikaw, Toy, at si Katkat. Sana huwag na kayong kumain ng maalat, chichirya, mga bawal. Dahil nung nakita ko si Totoy na sumakit ang tiyan, pilipit siya sa sakit ng tiyan. Alauna ng gabi, mag-isa lang ako. Awan ang papa mo, hindi ko alam kung nasaan siya. Namahay siya sa iba. Yung ibang inasikaso niya. Buti na lang may matid sa amin ni Totoy sa ospital. Grabing awa ko talaga kay Totoy. Kaya Kat, paano di mo maranasan yung naranasan ni Totoy na sobrang sakit at tinanggal ang kanyang abdo. Huwag ka na talagang kumain ng matataba, Kat, ha? Chichirya. Kaawaan mo yung sarili mo. Kayo ang naalala ko man limang anak ko ay kung mawala ako nang hindi ko pa kayo nabigyan ng hindi pa kayo, nang wala pa kayong maayos na buhay. Mahal na mahal ko kayo. Ayokong maranasan niyo yung naranasan ko nung bata pa ako. Elementary ako. Kahit di ako marunong magtalok, mag-ani, pinagsikapan kong pag-aralan yun. Pag linggo, nagpapaupak magtalok kahit sobrang init. Maghapon, mag-ani, grabing hirap. Tapos manguha ng kahoy, isang sakong kahoy, tusong-tusong ko, sakit ang ulo ko. Dahil gatong lang ang ginagamit namin. Pag iniisip ko yun, ayaw kong maranasan yun ng mga anak ko yun. Ayaw ko, maghirap kayo. Kaya mag-ayos kayo ning, ha? Pumili kayo ng kapalaran nyo. Huwag basta-basta magpapatol sa mga lalaki. Mag-aralang mabuti kapag nakapag-asawa ka ng hindi mabuting lalaki. Nako, kalbaryo habang buhay mong pagdudusahan. Pati ang mga anak mo nadadamay, tulad nyo, nadamay kayo. Akala ko kasi noon si papa mo mabait, pero nagbago siya nung nagkaroon siya ng babae. Naging masama ang ugali niya. Sinasaktan na niya tayo, tinitiis na niya tayo, sigaw-sigawan na niya tayo. Mababalik pa kaya ang ugali niya nung nagsama kami. Si Kimberly ang anak ko, makikita ko na yan na siya mahilig talaga sa babae. Nasaktan ako noon, kinimkim ko lang. Tapos nung nagpanganak ko si Sita, laging babae ang kasama niya. Kinimkim ko lang dahil nandun na, kasal na kami, may mga anak na ako, ako masira ang pamilya ko. Kaya masasabi ko sa inyo, unahin yung ayusin ang buhay nyo. Huwag kayo magmadali sa pag-asawa. Pero kung ako sa inyo,
mabuti pa, wag na kayo magsipag-asal para hindi kayo dumanas ng hirap at ng obligasyon. Kahit sarili nyo lang. Sabi naman ng Panginoon, mabalad ang datnan ng single, malinis. Tapos nakapaglingkod kayo sa Panginoon, kayo lang. Kaya mag-iingat kayo dyan sa Pilipinas ha, para hindi kayo magkasakit. Hindi ko kakayanin na may mangyari sa inyo. Ingat talaga kayo dyan. Mahal na mahal ko kayo. Sa Ate Kim, naalala ko rin. Dahil hindi rin maayos ang buhay niya. Siyempre may mga pangailangan din sila. Hindi makasapat ang pinakita ng kay Ate Kim. Manandagdagan yung anak mo, maawa ka naman. Ayusin mo ang buhay mo. Gamitin niyo ang isip niyo, huwag bigla-bigla ang plano sa buhay. Hindi naman ako nagsisi na karoon ako ng emblem ang anak na katulad niyo. Dahil hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon sa pag-anak. Ito, malakas pa rin si mama niyo. Pinagkalooban pa rin niya ng lakas ng katawan upang makapagtrabaho sa Israel at mas tulungan ko kayo. May panukala ang Diyos para sa atin. Huwag lang kayo magkamali sa pagdesisyon sa buhay niyo. At huwag niyong kalimutang magdasal. Magbasa ng Bible. Huwag kayong malibang sa mga kamundong awitin. Sa mga salitang masasama. Prayer lang talaga. Para hindi nyo maranasan ang hirap. Mag-ayos kayo ha. Mag-ingat kayo. Huwag kayo magagala sa gabi. Sana matapos na yung bahay nyo sa Rizal. Para maluwag-luwag ang paligid nyo. Makakilos kayo ng maayos. Marian, ikaw Marian. Pakabait ka ha. Pumuntiisin ang sarili mo. Pinapadala ko sa yung allowance mo. Para makain mo ang gusto mo, Neng. Huwag kang kumain ng ano-ano para hindi ka magkasakit. Yung mamantika, maalat, chicherya, soft drinks, matatamis. Huwag ka laging kumain nun. Iwasan mo na. Nagkasakit na si Ate Katma at si Totoy. Bato sa abdo. Basta gulay lang. Gulay, prutas. Yan ang kainin nyo. Dahil ako nun mahilig ako sa prutas at sa gulay. Naalala ko nung ako'y grade 5. Grade 5 ako nun. Kain ako ng kain ng chicherya nun. Dahil ang baon ko ay 2 piso lang. Araw-araw isang corn beets at isang ice candy. Tapos nagpa-up ako magtalok, sobrang init. Nilagnat ako, nanilaw ako. Dinala ako sa ospital ng nanay. Kaya mag-iingat kayo, huwag kayo masyado magpapainit dyan ha. Huwag maligo sa dagat, sa ilog. Hindi mabuti ang init sa katawan. Ang balat nyo magkakanser yan. Tsaka huwag kayo maligo sa dagat, baka malunod kayo. Mas mabuti pa sa bahay lang. Aral, bahay. At saka na kayo mag-enjoy pag nakapagtapos na kayo ng pag-aral at nakapagtrabaho na. Mahal na mahal ko kayo. Mag-ingat talaga kayo mga anak ko. Lagi ko kayo napagdasal sa Panginoon. Huwag nyo nang atapagin ang tatay nyo kung siya ay may babae. Para hindi kayo mamroblema. Haneng, Toy, mahal na mahal ko kayo. Kayo ang lag na sa isip at puso ko. Kayo ang buhay ko. Kayo ang pinagutan ko ng aking lakas. Kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Masaya ako pag ako'y nagsahod. Padala ko sa inyo. Masayang masaya ako. O sige na, mahal ko kayo. Ingat kayo dyan palagi ha. Mahal na mahal ko kayo. God bless you.